Hallelujah, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Maaari na po ba tayo magsitayo? Sa gabi pong ito, tayo po muna ay magpasiyasat sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus, we bless your name. Pure heart, that's what I long for. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided for the one who rules and reigns. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A pure heart, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided for the one who rules and reigns. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, a heart that's undivided for the one who rules and reigns. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship, a sweet aroma of worship that rises to your throne. Your throne. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Sa gabing ito, patuloy kaming nagpapasalamat sa paghapon na pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Patuloy, dalangin namin, Panginoon, sa gabing ito, linisin mo ang aming mga puso, anumang karumat kasalanan ng aming nagawa. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang nakakita
sa mga kasalanan ng aming nagagawa, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa pagpapatawad at patuloy nga kaming malayang-malaya na kami, Panginoon, na mapakinggan ang iyong mga banal na salita sa gabing ito. Salamat, Panginoon. Balutan mo nga ng iyong makapangyariang dugo ang iyong gawain ito mula simula hanggang matapos at patuloy, Panginoon, na kinakas out namin ang gawa ng kaaway, Panginoon, mga disturbances, maging sa mga gadget na ginagawa ng kaaway. Out in Jesus' name, in Jesus' name. Ginagawa ng kaaway na hindi magtagumpay ang iyong gawain, patuloy na sinasawata namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Patuloy din namin, Panginoon, tinataas ang puting Pastor Peter Obiena, Panginoon, sa gabing ito. Samahan mo sa kanyang pagpapahayag ng iyong banal na salita. Ano man ang kapahayagan sa gabing ito, tunay, Panginoon, na sa pamamagitan niya sa kanyang pagpapahayag, maging kalakasan spiritual namin sa aming mga buhay. Kaya salamat, Panginoon, at patuloy mo ng pinagtatagumpay ang iyong gawain mula simula hanggang matapos. Salamat, Panginoon, sa namin ibinabalik ang mataas na papuri, pagdakilan, pasasalamat sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Let your kingdom come. Our Father, above in heaven, let your name be lifted high. As we forgive those who come against us, take our sins away from us. Yeah, our Father. Our Father, above in heaven, let your name be lifted high. As we forgive those who come against us, take our sins away from us. For thine is the kingdom, the power, and glory. Let your kingdom come, let your will be done. Bring heaven here on earth, bring heaven here on earth to us. Let your power fall.
you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you. My eyes set on you. In this race that I no longer my ways, no longer my ways. That your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. And standing in awe of your grace, and setting my feet in your ways, and entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, and holding me in your embrace. Unfailing love, an unfailing love that surrounds me. And oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you, my eyes set on you. In this race that I run, no longer my ways, that your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you. In this race that no longer my ways, no longer my ways, that your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ
Yan na po ba yung pinakamalakas na palakpak para sa Diyos? So, makibukas po tayo sa aklat po ng mga awit. Kapitulo 6, talatang 6 hanggang 10. Psalm 6, verse 6 to 10. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Pinanghihina ako nitong aking karamdaman. Gabi-gabi basa sa luha itong aking higaan. Binabaha na sa kaiiyak itong aking tulugan. Mata ko'y namamaga dahil sa aking pagluha. Halos di na makakita, mga kaaway ko ang may gawa. Kayong masasama, ako'y inyong layuan, pagkat dininig ni Yahweh ang aking karaingan. Dininig ni Yahweh ang aking pagdaing, at sasagutin niya ang aking panalangin. Ang mga kaaway ko'y daranas ng matinding takot at kahihiyan. Sila'y aatras at sa biglang pagkalito'y magtatakbuhan. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. So ito po ay nais kong ibahagi sa atin ang salita ng Diyos na pinamagatan ko pong overthinking. Overthinking. Katulad ng binasa po natin dito sa awit, na kung saan dito sa Psalms, marami sa sulat dito sa aklat ng awit ay makikita natin, they were written by overthinking. Masyadong naging mapag-isip. At bakit ganito ang kanilang nararamdaman? Because they were facing danger. Kasi digmaan eh. Ikaw ba pagka may mga digmaan, ewan ko lang kung hindi ka mag-overthinking, nandyan na palusob na yung kalaban, at lalong-lalo na kapag ka ikaw ay kakapuranggit lang yung iyong mga kasama, talagang mag-overthinking ka. Amen? They're facing emotional unrest. Parang balisang-balisa na sila. Sino rito ang nakaranas na ng emotional unrest? Wala nang kapahingahan yung ating emosyon. Parang feeling mo, hapong-hapo ka na kakaisip. May takot sa puso. Sino rito ang may takot sa mga darating na panahon? Lalong-lalo na ngayon. Sabi nila, malapit na po ang the big one. At pagka sinabing the big one, lahat ng madaanan ng fault line, siguradong tatamaan yan. Nung nakaraang, gulat ako eh. Mag-isa lang ako sa kotse. Pagka-park ko sa kotse, nakahinto na ako. May biglang umuga yung kotse. Tinitingnan. Ba't umuuga ako? Di naman ako gumagalaw. Tapos biglang umuga ulit. 2 beses umuga yung kotse. May nagsisigawan yung mga nasa likod. Yung mga tao sa likod. So, fear. Marahil ay, pagka sinabi nilang the big one, marami nang nag-iisip, nag-overthink na, naku, kailangan nating mag-impok ng mga pagkain, tubig, mga dilata. Yan. Lahat ng mga papeles, kailangan ihanda natin para pagka mabitbit na natin lahat yan. Wala tayong maiwan. I don't think so. Pagka nandun ka na sa ganung kalagayan, kung mabibit-bit mo pa lahat yan. Di ba? Takot. May mga takot sa puso na pumapasok
kapag ka ang isang tao ay nagiging overthinking, despair, maraming mga failure sa buhay. Maraming mga karanasan na talagang na in despair. So ito ay naisulat ni Haring David na kung saan kapag binasa natin yung kanyang pagkakasabi, pinanghihina ako nitong aking karamdaman. So ano yung kanyang nararamdaman? Ibig sabihin, matindi ang kanyang pag-iisip. Kaya nga, sa mga tao na kung saan merong ganitong sitwasyon, ay we overthink when we put too much time into thinking about analyzing something in a way that is more harmful than helpful. Kakaisip mo, mas iniisip mo yung parang makasasama kaysa dun sa makakatulong. Di ba? Kapag nag-overthinking ang tao, parang iniisip mo, mas angat pa yung masama kaysa sa mabuti. Yung makakatulong sa'yo kaysa doon sa nangingibabaw na yung makakasama sa'yo kaysa sa mangingibabaw yung nakakatulong. Kaya nga, kailan pa dumarating ang pagiging overthinking kapag ka tayo ay nag-iisip sa mga problema? Tama? Lalong-lalo na kapag ka ikaw ay merong pangangailangan sa pinansyal. Nag-overthink ka. Di ba? Yung salitang naku, paano na kaya yan? Yan. Nag-iisip ka ng maraming mga pag-iisip na kung saan hindi mo naman dapat isipin. Di ba? Kapag tinignan natin yung Matthew chapter 6, di ba sa Matthew chapter 6 ay sabi niya, bakit ang mga ibon sa parang sabi ng Panginoon, kumakain sila. Hindi naman sila nagtatrabaho. Pero pinapakain sila ng Diyos. Di ba? Pag tinignan natin yung kalagayan ng mga ibon, bakit marami ang masyadong alalang-alala sa mga bagay na susuotin, sa mga bagay na kakainin, sa mga bagay na kung saan kailangan natin sa buhay natin, masyado tayong alalang-alala. Kaya nga nag-overthink na tayo, halos parang hindi na tayo makatulog, kakaisip. Di ba? So kailan pa tayo nagkakaroon ng tinatawag na overthinking? So pumapasok yung overthinking kapag tayo ay merong mga relational issues. Tingnan po ninyo yan. Walang Kristiyano na kung saan kapag merong relational issues, they don't overthink. Nag-o-overthink na yan. Pag merong mga relational issues. Amen po ba? Kapag tayo po ay merong mga problema sa relasyon, talagang lagi yan. Walang puknat ng kakaisip yan. Overthinking. Ano pa ang makikita natin pagka meron ng tinatawag na overthinking ang tao kapag ka tayo ay merong mga plano sa buhay? Pag may mga plano tayo. O kaya naman, tayo ay nagpaplano magtayo ng bahay. Magtayo ng mga building. Kaya nga, tingnan po ninyo, sa pagtatayo natin ng mga building, sometimes we overthink na. Kung ano-ano na mga pumapasok sa isip natin, ay, kailangan natin pumunta sa ganito. Kailangan natin ganito. Imbis na magtiwala sa Diyos, napakaraming iniisip. Tama? Amen po ba? So ito po yung mga issues na pwedeng dumating sa atin kapag ka tayo po ay nag-o-overthink.
Ito yung katotohanan na sinasabi po ng mga scholar. Dahil pinag-aralan nila yan eh. Tinignan nila, saan ba nanggagaling ang overthinking? Nanggagaling ang overthinking kapag meron ng fear. Nababalisa na ang isang tao. Ano ba sabi ng Panginoon sa John 14 verse 1? Di ba maliwanag na sinabi ng ating Panginoon sa John 14 verse 1? Sinabi ng Panginoon, huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, alam niya na ang mga tao o yung kanyang mga alagad, kausap niya rito. Talagang mahilig mag-isip ng mag-isip ang mga tao. Ang daming mga iniisip to the point na nakakalimutan nila na merong Diyos na kumukontrol ng lahat ng bagay dito sa lupa. Amen po ba? Kaya nga, kaka-overthink. Alam niyo po ba na nakaka-apekto ng ating kalusugan? Kapag tayo ay laging nag-iisip ng nag-iisip, ano po ang nagiging epekto nito sa atin? Pag tayo ay isip ng isip, wala namang isip. Isip ng isip, wala namang isip. Pag tayo ay isip ng isip, overthinking ka na sa mga bagay na nabanggit ko kanina. Alam niyo po ba na nakakaapekto ito sa ating pananampalataya? Bakit? Kapag dumating na yung ganitong sitwasyon, lumalabas na tayo po ay bumababa yung ating pananampalataya. Kaya very clear ang scripture, kapag ikaw ay naniniwalang may Diyos, kailangan yung pananampalataya natin, tumataas yan. Kaya nga, we sin. Nagkakasala tayo kapag nag-overthink na tayo. Amen po ba? Kaya mga kapatid, iwasan natin na mag-isip ng mag-isip. Iwasan natin na mag-isip because we sin against God. Kasi Hebrew 11 verse 6, sabi doon, it is impossible to please God without faith. Di ba? Imposible nating malugod ang Diyos kapag wala ho tayong pananampalataya. Kasi kailangan mataas yung pananampalataya natin. We do not fear. Hindi tayo nababalisa. Hindi tayo nag-overthink sa mga pinangunahan na natin ng Diyos dun sa mga mangyayari. Ang Diyos ang lubos na nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Amen po ba? Mas marunong pa tayo sa Diyos. Mas pinangunahan na natin ang Diyos dun sa pwedeng mangyari sa atin. Kaya nga, kapag sa buhay po natin ay pinangunahan natin ang Diyos, lumalabas na tayo, lumalabas na tayo, walang pananampalataya. Bumababa yung ating pananampalataya. We sin against God. Kaya nga mga kapatid, tayo po ng mga mananampalataya, lagi nating titignan yung sarili natin. Kapag tayo ay nagiging overthinking. Amen po ba? So do you believe in God? Yes, we need to believe God. Kasi sinabi ni Christ yan, do not be anxious. Do not fear. Believe in God, believe also in me. Bakit? Sapagkat maliwanag na sinasabi ng ating Panginoon, kapag tayo ay patuloy na nananampalataya sa ating Panginoon, ay talagang makikita po natin yung pagkilos ng Diyos. Mas malayang makakilos ang Panginoon sa buhay ng isang tao kapag hindi siya nag-overthink. So isa pong halimbawa na wala namang buntis siguro dito no. So sa mga babae, normal na mag-overthink ang mga babae pagkabuntis at sila'y manganganak.
Naku, kung ano-anong iniisip na yan. Tama po ba yung mga babae na nagbuntis? Nag-overthink kayo before? Di ba? Kung ano-anong naglalaro sa isip niya, hindi pa nangyayari, nasa isip ko na yon. Overthinking. Kaya nga, nagkakaroon ng tinatawag na mental disorder yung ating kaisipan pagka nag-overthinking tayo. Kasi imbis na yung kalooban ng Diyos ang siyang magawa natin, naglalaro palagi sa isip natin ay mga negatibong bagay. Amen po ba? Pag nag-overthink ang isang tao. Kaya nga, hindi ito nakakabuti. At sino ang madalas nag-overthink? Ang madalas na nag-overthink, yung mga introverts. Sino dito ang introverts? Pag sinabing introverts, yung mahilig magsarili. Mahilig magsolo. Yan. Diba? Mahilig magsolo. Ayan. Ayaw makisalamuha sa marami. Yan. Kaya yung mga taong mahilig magsolo, yan yung mga nag-o-overthink palagi. Ayaw makisalamuha. Ayokong makisama muna. Gusto kong mag-isa. Yan. Pag nag-o-overthink ka, yan, introverts ang tawag doon. Yan daw ang sa pag-aaral, introvert. Yung mas sila sa sarili nila pag sinabing introvert. Okay? So, may tendency yan Ang mga introverts kasi mahilig silang yung bang magkimkim. Nakuha niyo yun? Ang mga introverts mahiling magkimkim. Pero yung extrovert, ay madaldal yan. Talagang bulalas ka agad kung ano yung nararamdaman yan. Kaya madaling mag-release ng kanilang saloobin. Pero yung mga introverts, kaya talagang maraming iniisip. Kumbaga naglalaro sa isip niya lahat ng mga bagay-bagay sa buhay niya. So, maraming mga conversation na naglalaro sa isip ng isang introvert. Kaya pag nasa bahay na kung ano-ano na yung mga pinag-iisip. All day long yan, ha? Tatakbo sa isip niyan. Kaya, imbis na makapanalangin, imbis na makapag-devotion, naubos ang oras kakaisip. Sige nito. Sige, yan. Wala nang ginawa kundi mag-isip ng mag-isip. Alam nyo, nakakapagod yun. Oo, nakakapagod yun. Kaya nga, yung mga taong mahilig mag-isip ng mag-isip, overthinking, delikado. Delikado. Sino rito ang mahilig mag-isip? Ha? Hindi ko naman sinasabing, naku si pastor, wag na raw tayo mag-isip. Baka mamaya sabihin nyo, tinuturuan ko yung wag mag-isip. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Baka mamaya hindi na kayo nag-isip ng mga bagay na mabubuti. Tandaan po ninyo, ang pag-iisip, hindi po yung mga negatibo. Na kung saan it is harmful. Di ba? So, ang pag-iisip, it is helpful. Yan. So, ang iisipin natin, ano ba yung mas makakabuti? Mas makakatulong. Yan. Ito ba, pag inisip mo to, makakatulong ba sa'yo ito? Ito ba, pag inisip mo to, makakatulong ba sa iba? Yan yung dapat iniisip natin, hindi yung mag-iisip ka ng mag-iisip, magiging harmful sa'yo, magiging harmful sa iba. Kakaisip mo ng kakaisip, nabaliw ka na ng kakaisip. Baka mamaya, magulat ka na sa sobrang kakaisip mo, nasa sulok ka na, gumaganon ka na.
Gumaganong-ganong ka na ng mga langaw, ng mga lamok. China-chopstick mo na. So paano natin ma-overcome? Kasi kung mapapansin natin dito, tingnan po ninyo yung verse 6. Sa verse 6 at verse 7 ng Psalms chapter 6, negative yung kanyang nag-overthinking dito. Ang sumulat dito si King David. Sabi niya, pinanghihina ako nitong aking karamdaman. Gabi-gabi basa sa luha itong aking higaan. Binabahana sa kaiiyak itong aking tulugan. Mata ko'y namamaga dahil sa aking pagluha, halos di na makakita. Mga kaaway ko ang may gawa. Tingnan nyo, overthinking. Overthinking. Alam niyo po bang ibig sabihin dito, hyperbole? Itong pagkakasulat nito. So, yung kanyang expression na kung saan nag-overthinking siya. Pero paano natin ma-overcome ang pag-overthinking? Alam niyo po ba na merong positive thinking? So, ma-overcome natin ang tinatawag na overthinking kapag tayo po ay una nananalangin. Prayer. Kapag tayo ay nanalangin, when we pray, sino po ang mag-ano po sa atin? Tutulong sa atin para tayo ay makaalis sa ganitong kalagayan. Kaya nga po, dito sa verse 9, tingnan nyo sa verse 9, dinirinig ni Yahweh ang aking pagdaing at sasagutin niya ang aking panalangin. So kapag tayo ay nanalangin, yung ating sobrang pag-iisip, makakatulong ito. Bakit? Dahil kapag nanalangin tayo, alam natin merong Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo sa totoo lang, kung nung kami ay nagpunta sa sa Cebu, sa Bugo City, nung time na merong death threat na naranasan kami, sabi niya, narinig ko papatayin ko kayong lahat. Pinamamanmanan ko na kayong lahat. Sabi sa telepono, narinig ko, paalis na ako noon, nakamaleta na ako, dala-dala ko na. Sabi ko sa inyo, magdamag, hindi ako natulog Nasaksihan ko lahat ng mga pangyayari sa paligid, lahat ng asong umaalulong. Na-encounter ko lahat ng mga masasamang dun sa tinutulugan ko Talagang kinatatakutan nila yung lugar na yon. Lahat daw ng mga dadaan doon, nakikita nila may babae daw na nakatayo doon. Totoo po, nung pagpunta namin doon, pagdating namin, napakadilim niya, ang lungkot nung lugar. Pero nung nandun na kami, ang saya. Mas lumiwanag siya. Pero nung pagpunta namin doon, napakabigat. Pero ito yung gusto ko makita natin. Alam niyo po ba na wala akong ginawa kundi umiyak doon sa higaan, magpuri, makinig ng mga awit na at the same time nagbabasa ng Biblia. Nananalang, nag-i-intercede ako. Alam niyo sa panalangin, pag nag-isip ka, natakot ka, nagkaroon ka nag-o-overthink tayo, ano kayang mangyayari sa pamilya ko, iniwan ko sila ron. Magmi-minister ka. Di ba? Magtuturo ako doon. Pero praise God. Nung nagturo naman ako doon, pinakinggan naman ng Diyos yung panalangin, naintindihan naman ng mga tao doon. Kasi Bisaya yung mga tao doon Hirap silang makaintindi ng Tagalog. Buti pang English ang ituro mo doon, maintindihan kanila Yan lang, ang hirap naman mag-English ng diretso. Kailangan mong mag-Tagalog. Pero purihin ang Panginoon.
Na-bless po yung mga tao doon. Ewan ko kung ano yung sinabi nila, Sister Lisa. Sabi nila, ngayon lang daw sila nakarinig ng ganong turo. First time lang daw na. Sabi ko, pare-pares lang naman ng turo. Pero ang nakita ko doon, dahil during that time, talaga nagbabad ako sa panalangin. Kasi nga meron akong iniisip sa iniwan ko eh. Baka mamaya pagbalik, kung nag-overthink ako na sobrang na hindi ko inalis yung takot. Pero sa totoo lang, pag narinig mo yung ganong salita, siyempre, iiwanan mo yung pamilya mo. Tapos merong ganong mga salita, papatayin ko kayong lahat. Yung takot kasi pagka tayo ay nabalutan na ng takot sa puso, mag-overthink tayo niyan. Mawawala yung pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, pag nawala yung pananampalataya sa Diyos, it is impossible to please God. Di ba? So, bumababa ang pananampalataya when fear comes. Kasi mas nangingibabaw na yung takot mo dun sa mga bagay-bagay na kung saan pwedeng mangyari. Kaya nga, mga kapatid, ang pananampalataya, kapag ka merong kalakip na panalangin yan sa Diyos, tiyak, pag nanalangin tayo sa Diyos, manampalataya ka na ang Diyos ay tumutugon. Purihin ang Panginoon. Tinugon ng Diyos yung panalangin na nandun ako dun sa Bugo City. Halos nasa tasa ko palagi eh. Nandun sa kwarto. Di ba, Sister Lisa? Talagang wala akong ginawa kundi manalangin, mag-pray na talagang yon. Dito unang mabubuo. Kapag dito nabuo yan, susunod na dito. Kaya nga, meron akong nabasang isang article na sabi niya, pagka tayo ay kumilos na, dalawa ang naging kasalanan natin. Nag-isip tayo at naglagay tayo dito sa puso. Kasi magkadugtong yung isip tsaka puso eh. Dito muna yan magpa-process. At pagkatapos, dito yan papasok. Pag dito na-process yan, nagkaroon na ng fear, at dito inisip mo, naku, papasok yan dito, dalawa na yung kasalanan na nagawa natin. Kasi inisip mo pa lang nag-process na rito, nakalimutan mo na merong Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Pangalawa, na dapat po natin gawin, Word of God. Salita ng Diyos. Mga kapatid, maliwanag ang Scripture na kapag ka nilagay po natin ang salita ng Panginoon. So, maliwanag po sa atin ang prayer Sa prayer, Matthew chapter 7, verse 7. Matthew 7:7. So, ito po ay makakatulong sa atin. Alam natin, when we pray, God will answer. When we knock, God will open the door. When we seek, we can find. So makakasumpong po tayo. Ngayon, pagdating po sa salita ng Panginoon, na kapag ka ang salita ng Diyos ay binulay natin sa ating mga buhay, makikita po natin na ang Scripture ay nagsasabi po sa atin na merong Diyos na makapangyarihan. Sa Matthew 8:26, tignan po ninyo na nung time na ang mga apostol ay takot na takot dahil sa isang kalamidad na naranasan nila. Sabi rito, sinabi ng ating Panginoon, ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Katulad ng the big one. Walang nakakalam kung kailan darating yan. Hindi alam. Walang, ang tawag nito, walang aparato na makakaalam katulad sa bagyo. Ang bagyo, alam mo kung kailan darating. Alam mo kung gaano kalakas. Pero ang bulkan, ang earthquake, ang lindol, hindi mo alam kung kailan. Kaya nga dito,
katulad din ng pangyayari dito sa Matthew chapter 8 verse 26, sabi niya, bakit kayo natatakot? At bakit ka mag-overthink? Naku, paano na kaya mangyayari sa amin? Yan. Mga kapatid, believe God. Katulad nito, sino may kontrol ng lahat ng bagay? Pababayaan ka ba ng Diyos? Bumalik ka sa salita niya. Amen po ba? Bulayin natin salita ng Diyos. Paano ginawa ng Panginoon yung kanyang Paano pinapakita ng Diyos how He controls everything. Bumangon siya, pinigil niya, pinatigil niya ang hangin at mga alon at bumuti ang panahon. So dito makikita natin sa salita ng Panginoon, there is God who controls everything. Amen po ba? Bakit tayo mag-overthink sa pangangailangan natin, sa kinabukasan natin, sa mga mangyayari, na mga sakuna na pwedeng mangyari? Minsan exaggerated na tayo sa buhay natin. Di ba? Masyado na tayo exaggerated. To the point na nakakalimutan mo na mag-serve sa Panginoon because you have fear sa puso natin. Kasi nga natatakot ka, ano ba yung pwedeng mangyari? Kaya nga dito, tingnan nyo, pinapakita dito na He is in control. He is in control. Kaya nga, kung ano man ang pwedeng mangyari sa buhay natin, ang Diyos na po ang bahala dyan. Amen po ba? Kaya nga ako po, sabi ko nga, nung magkaroon ng sakit, nung nalaman ko na ganito yung sakit ko, iyakan yung mga anak ko, kala mo mamamatay na ako. Sabi ko, bakit kayo umiiyak? Nung nalaman nila na meron akong DDDD, degenerative disc disease. At nung tinignan nila at tinignan ko rin, hindi na ito gagaling. Wala nang lunas. Pag sinabing degenerative disc disease, hindi na siya gagaling. Kaya umiiyak sila. Sabi ko, bakit kayo umiiyak? Hindi naman ako mamamatay. Ang tagal na po nun, nung nalaman ko na na meron akong ganun sakit, hanggang ngayon, purihin ng Panginoon. Mga kapatid, anumang meron tayong sakit, hindi makakahadlang sa paglilingkod natin. Amen po ba? So do not overthink. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Pero humingi ako ng tawad sa Diyos Nag-overthink din ako. Sabi ko, Panginoon, paano ko yan magagawa? Ang dami ko pang gustong gawin. Totoo yun. Nag-overthink din ako. Kasi sabi ko, Panginoon, paano ko gagawin? Pero sa totoo lang talaga, sa tuwing magtuturo ako sa krame, para akong astronaut naglalakad. Minsan nga, tumumba na nga ako dun Dahil pagkatapos kong magturo, brown out, mainit. Siyempre, medyo mahilo-hilo ako. Tumayo na ako, umalis na ako. Paghakbang ko dun sa may program doon sa harap. Buti na lang merong doon, ambulansya. Kasi may program doon sa harap ng kalsada Talagang tumumba talaga ako. Paglipad yung cellphone na hawak ko Binuhat ka agad ako ng mga ambulansya ng pulis. Sabi niya, Sir, ano po nangyari sa inyo? Nahilo po ba kayo? Pero ang totoo niyan, yung paa ko ang hindi ko naigalaw. Totoo po yun. Paghakbang ko, hindi ko siya nayakbang na talagang bag, nadapa ako. Kasi napakabigat ng mga paa ko. Kasi pinaikot ako Ang layo ng inikot ko. Pag ganun na mahaba yung lakad, talagang bumibigat itong dalawang paa. Kaya kapag naglalakad ako ng malayo, parang humihinto yung mga ugat. Pero sabi ko, Lord, paano ko magagawa ang mga gagawin ko dito? Pero praise God, nagagawa ko pa rin umikot doon. Naikutan ko yung mga. Kasi God is in control. Amen? Kaya kapag binalikan natin ang salita ng Diyos, walang pwedeng maging hadlang. Di ba? Walang pwedeng maging hadlang. Hindi magiging hadlang ang anumang sitwasyon. Di ba? Meron tayong kanta. Maglilingkod ako, anuman ang sitwasyon, maglilingkod sa'yo. Anuman ang sitwasyon. Kaya nga,
Kapag alam mo, alam kong ika'y naroon sa gitna ng nagliliyab na apoy, pagkat walang ibang itataas. Itatanghal. O sige. Proverbs 29, verse 25. Tingnan ninyo. Kapag hindi mo alam ang salita ng Diyos, fear comes. Pero kapag alam mong merong salita ng Diyos at nagtitiwala ka sa Kanya, you are safe. Amen po ba? Sabi po ng Proverbs, the fear of man lays a snare, but whoever trusts in the Lord is safe. Kaya magtiwala lang tayo. Tingnan ninyo, panatag ka. Ibig sabihin, katulad nung mga apostol, yung takot na wala sa puso nila. Bakit? Kasama nila yung may kontrol ng hangin . Di ba? Amen po ba? Okay. Romans chapter 8 verse 37 hanggang 39. Ano po ang sinasabi ng Bible? So, walang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So tingnan po ninyo, hindi sa lahat ng mga ito tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Verse 39, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So tingnan ninyo, walang pwedeng maghiwalay sa atin sa Diyos. Pagka ang salita ng Panginoon ay nasa atin, walang takot na pwedeng mangibabaw. So meron po tayong kapatid na nilagay niya doon sa kanyang washing machine yung salita ng Diyos. Ayan, nandiyan po Sister Ethel. Nilagay niya doon sa washing machine. Anong verse na yan, Sister Ethel? Philippians 4:6. Huwag kayong matakot. Tama? Huwag kayong mabalisa. So ibig sabihin, kapag ang salita ng Diyos ay pinanghahawakan mo, binabalikan mo yan, nilalagay mo siya doon sa pundasyon ng pananampalataya mo, you will not fear. Amen? You will not fear. Hindi ka matatakot anuman ang sitwasyon. Kahit na ikaw ay talagang punuin ng mga kaaway, katulad nitong binasa natin. Kasi bakit ganito? Nagiging overthinker sila dahil nga merong digmaan. So we are all in the battle. Lagi tayong nasa digmaan. Tandaan po ninyo, spiritual battle tayo palagi. Amen po ba? Kaya wag po kayong pakampante. Ibig sabihin yan, lagi tayong nasa spiritual battle. Bakit? Sapagkat ang dyablo sa Ephesians chapter 6 ay maraming mga tudla na itinutudla sa atin. Ngayon, kapag hindi po natin alam ang salita ng Diyos kung paano natin lalabanan ang mga itinutudla ng kaaway sa atin, within our mind, meron siyang mga itinutudla. Kaya nga, ano po yung sinasabi ng Scripture? Suot natin ang helmet ng kaligtasan. Kaya nga minsan kapag doon pa lang sa salvation, nagkakaroon na ng doubt ang tao. Amen po ba? Nagkakaroon na ng pag-aalinlangan pag nagkakamali, nagkakasala, ang feeling, nawawala na kaligtasan. Pero tandaan natin, katulad ng sinabi ng Scripture, hindi tayo pwedeng ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Sa kamay ng Diyos, walang sino mang pwedeng umagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Sapagkat yan ang sinabi ng Panginoon sa John chapter 10. Amen? Kaya nga, pagka tinignan po natin ang Scripture,
panghawakan po natin palagi ito para tayo ay patuloy na magkaroon ng katiyakan. 2 Corinthians 2 verse 14, ano po ang sinasabi rito? Sinasabi ng 2 Corinthians, tayo ay laging kasama sa parada ng tagumpay ng Diyos. Amen po ba? Hindi po tayo talunan. Kaya nga, kapag walang salita ng Diyos, papasok sa isip natin, wala ka na. Kamali ka. Mga kapatid, araw-araw, kasama tayo sa parada ng tagumpay ni Kristo. Amen po ba? Balik-balikan natin ang Scripture. Kasi without the Scripture, we will be sway. Masusway tayo. Malilihis tayo. Kaya nga ang salita ng Diyos, kailangan nating panghawakan. Amen po ba? Kaya tingnan po ninyo, hindi kami katulad ng iba riyan. 2:14. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kami sinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pagkikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. So ibig sabihin, tayo ay mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga kapag tayo po minsan, when we fail, mga kapatid, balikan mo yung scripture. Ano ang sabi ng 1 John 1:9? Ang 1 John 1:9, lagi natin tatandaan, isinulat ni Apostol Juan para sa mga believers. Ang kausap niya po rito, believers. Kaya sa atin, mga believers, tandaan natin, hindi pa tayo perfecto. At sino man sa atin, hindi mo pwedeng tuldukan ang sino man na kapag nagkamali, wala na siyang pag-asa. Tandaan natin, habang nabubuhay yan, ang Diyos ang may hawak sa kanya, may pag-asa yan. Amen po ba? Kaya wag nating saraduhan ang tao. Kapag nagkamali, hayaan natin. 1 John 1:9. Kasi malinaw sa 1 John 1:8, sinungaling yung taong nagsasabing wala siyang kasalanan. Amen po ba? Taas ang kamay ng walang kasalanan dito. Hindi ko itataas yung kamay ko kasi makasalanan din ako. Pero salamat sa Panginoon, araw-araw nililinis tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? The Word of God cleanse us. Kaya nga sabi ng Panginoon, nalinis na kayo ng mga salita ko. Kaya araw-araw, we are being sanctified by the Word of God. Amen po ba? Kaya una, prayer. Pangalawa, Word of God. Let us continue to meditate. Let us continue to hold. Panghawakan natin ang mga scripture at patuloy po nating panampalatayanan ang mga salita ng ating Panginoon. Okay? Matthew chapter 9 verse 2. Tingnan po ninyo yung ginawa ng ating Panginoon doon sa paralitiko. Tingnan niyo yung sinasabi ng scripture. Sabi niya, tumayo ka. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Diba? Ano ang sinasabi ng Panginoon dito? So ibig sabihin, kapag nagkamali tayo, merong Diyos na magpapatawad sa atin. Amen po ba? Kasi, tignan po ninyo yung pagkakaano po rito. Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Pero nung ginawa ng Panginoon, pinagaling niya, di ba? Yung pagiging lumpo, paralitiko. Pero bakit ganun ang sinabi ng Panginoon? Lakasan mo ang iyong loob, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. So ibig sabihin, bawat isa po sa atin, mga kapatid, sometimes napaparalyze tayo. At si Satan po ang gumagawa ng napaparalyze tayo sometimes because of sin. Gusto ni Satanas, tayo ay magkasala, dito po muna tayo titirahin ni Satanas. Maglalagay siya ng mga negatibong kaisipan para maglaro sa isip natin. Pagka ikaw ay umunga, tiyak yan, pag umunga ka na, papasok na yan dito
at gagawin mo na yan. So mga kapatid, tandaan natin, si Satan gusto niya yan maglagay palagi ng mga bagay na kung saan sa isip natin ay magkaroon tayo ng overthinking. Mag-iisip ka ng mag-iisip. Kaya nga, tayo pong mga Kristiyano, kailangan po nating panghawakan ang mga salita ng Diyos na patuloy na magbibigay sa atin ng katatagan. Matthew chapter 10 verse 28. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Matakot kayo sa pumapatay ng katawan at kaluluwa. Amen po ba? Yung katawan at kaluluwa. Kapag tayo ay natakot sa Diyos, kasi only God can do that. Hindi tayo dapat matakot sa sino man, ano paman, kundi sa Diyos lamang tayo dapat matakot. Amen po ba? Matthew chapter 10 verse 31. Ayan yung sinasabi ko kanina, na kung saan mas mahalaga pa ba tayo? O mas mahalaga pa ba ang mga ibong maya kaysa sa atin? So ang Diyos, pinapahalagahan niya tayo. Kaya kapag ka alam mo ang mga bagay na ito, alam mong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya do not overthink sa buhay po natin. At paano po natin ma-overcome pa yan? Yung salita ng Diyos palagi ang ilagay natin. Philippians 4:8. Anong sabi ng Biblia? Philippians 4:8, whatever is, true, whatever is, whatever is true, whatever is honorable, whatever is fair, whatever is pure, whatever is acceptable, whatever is commendable, if there is anything of excellence, and if there is anything praiseworthy, keep thinking about these things. Laging nasa isip natin, kung gusto mo mag-overthink, salita ng Diyos. Amen po ba? Imbis na mag-overthink ka sa mga negatibong bagay na magbibigay ng takot sa puso natin, mag-overthink tayo sa salita ng Diyos. Keep thinking, sabi ng Bible. Amen po ba? Kalimutan mo yung nakaraan. Nabubulol ako Kanina pa ako nabubulol, nagsasalita. Yung R ko nagiging L. Keep thinking of these things. Lagi sa isip natin, ilagay mo ang salita ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Diyos ang tutulong sa atin para tayo po ay laging magtagumpay sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen po ba? So, mga kapatid, sabihin niyo sa katabi niyo, keep thinking the Word of God. Amen po ba? So next, paano natin ma-overcome ang pagiging, tawag nito? Yung overthinking. So una, prayer. Pangalawa is the Word of God. Okay? Ma-overcome din natin ang mga labis na pag-iisip kapag tayo po ay patuloy na nakihalubilo sa mga kapwa mananampalataya. Sa Hebrew chapter 13 verse 24 and 25. 10:24-25. Ayan, tingnan natin. Hebrew 10:24-25. Ano ang sinasabi doon? And let us continue to consider how to motivate one another to love and good deeds. Not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another even more as you see the day
of the Lord coming nearer. Mga kapatid, may iwasan natin mag-overthink kapag nagkaroon po tayo ng fellowship to one another. At sa fellowship na ito, balikan po natin yung sinasabi rito sa verse 24. Let us continue to consider how to motivate one another to love and good deeds. Sa mga mabubuting gawa, to overcome this, itong tatlong to. Una, prayer. Pangalawa, word of God. Pangatlo, yung fellowship with one another. And lastly, yung ating pananampalataya sa Diyos na siyang pinagmumulan ng kapayapaan. Amen po ba? Sa John 14:1, sinabi ni Christ yan, believe in God, believe also in me. So very clear, do not be anxious, do not let your heart be troubled, believe in God, believe also in me. Mga kapatid, yung faith, dapat hindi magbago yan. Sa Diyos po, magtiwala tayo. Wala nang iba. Amen po ba? Kaya sa bawat isa sa atin, alam nyo, may iwasan natin mag-overthink sa mga negatibong bagay, sa mga bagay na kung saan it really harms us. It really harms every individual. Mga kapatid, have faith. Manampalataya tayo sa Diyos. Kaya sa gabi pong ito, katulad po nito, tingnan nyo, napalitan ng positive yung negative na pag-iisip. Kasi sabi niya rito sa verse, balik tayo sa Psalm 6 verse 6 hanggang 10. Sa 6 and 7, makikita natin yung negative, yung kanyang pagiging overthinking. Sabi niya, pinangihina ako nitong aking karamdaman, gabi-gabi basa sa luha itong aking higaan. Binabahana sa kaiyak itong aking tulugan. Mata ko'y namamaga dahil sa aking pagluha. Halos di na makakita mga kaaway ko ang may gawa. Negative. Overthinking. Pagdating sa 8, kayong masasama, ako'y inyong layuan. Pagkat dininig ni Yahweh ang aking karaingan. Dinirinig ni Yahweh ang aking pagdaing at sasagutin niya ang aking panalangin. Ang mga kaaway ko'y daranas ng matinding takot at kahiyan. Sila'y aatras at sa biglang pagkalito'y magtatakbuhan. Turn your negative thinking into positive. Amen po ba? So tayo po, wag tayong mag-overthink. Do not fear. Hayaan natin itong sinabi ni King David na yan. Alam nyo, sa totoo lang, sa una, natatakot sila eh. Pero when they believe, when they put their trust to God, napapalitan yan. Kaya nga doon nagsisimulang magtagumpay sila. Kaya sa bawat isa sa atin, I know and I believe ako, sa totoo lang, ito pong ginagawa natin ngayon na preparation, this 2023, sa lahat ng gagawin po natin, para sa 2024, looking forward ako na ang ganda ng gagawin ng Diyos. At ngayon pa lamang, merong praise report. Alam niyo po ba na meron pong nagpatotoo doon sa awit natin na isa? Doon sa, ibabalik? Yung kantang ibabalik? Lahat tayo'y ibabalik kapag kami ay nanumbalik. Na-bless yung isang babae yata yun. Na-bless siya. Nag-testimony siya. Doon sa awit natin. Sabi niya, true, totoo, na kapag nanumbalik tayo sa Diyos. Sa totoo lang ngayon, kababalik lang namin ganito, ganyan. Yung kanyang testimony. Mga kapatid, yung impact na ginagawa ng Diyos sa mga ginawa niyong awit, sa mga inawit ninyo, though maraming ginagawa ang diablo na seemingly negative, nag-overthink. Sa totoo lang, ako nag-overthink ako. Why?
Because the devil is trying to deceive me na itigil yan. Pero dahil ang Diyos ay patuloy na nagsabi, gawin mo yan. So tingnan niyo yung ginagawa ng Panginoon. Nabibless po sila. Amen po ba? Nagte-testify sila. Doon sa amin, sabi niya, Amen for that song. Amen po ba? So tingnan ninyo, kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Panginoon, ma-encourage yung iba para sila po ay patuloy na manghawak doon sa Diyos na kinikilala natin. Kaya mga kapatid, looking forward, marami pang mas higit pa dyan ang gagawin ng Panginoon. Kaya this 2023, when we are united doon sa mga bagay na ipinagagawa ng Lord sa atin, tignan po ninyo kung gaano kalakas yung impact ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Pagka tayo pong lahat ay nagkaisa, nagsama-sama, nagtulong-tulong doon sa pinakadakilang layunin ng Diyos. Amen po ba? Ayan po, di naman nababasa na, kalahati lang. Di ko naman mabasa. Ayan. Amen. True, napakabuti ng Lord. Gumuho ang pamilya at ministry namin na wala kami bot ng mister ko sa gawain, na wala ang kabuhayan, bahay, namatayan pa ako ng baby, lahat na, pero nang nanumbalik sa kami, sa Lord. Ibinalik ng Lord lahat, higit pa. Kagalingan, maayos na pamilya, bagong tahanan. Now more than a year na kaming balik sa ministry at kasama na namin sa ministry ang anak namin. Nagdadrum siya, pinagaling ako ng Lord, and we still waiting sa perfect timing ng Lord para ibalik ng Lord ang baby na nawala sa amin. Walang imposible sa Diyos, napaka-powerful na song. Lord bless you all. Amen? Mga kapatid, yun yung sinasabi ko sa atin. The devil is trying to overthink us na seemingly hindi tayo kailangan. Hindi tayo mahalaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, bawat isa ay mahalaga. Kagabi nung sinabi ko, bawat isa sa atin mahalaga. Every individual, inilagay ng Panginoon ang bawat isa para mabuo yung isang bagay na gustong gawin ng Panginoon. And that is to glorify His name sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? Patuloy po natin palakpakan ng ating Panginoon. Kaya nga sa mga negatibong bagay sa buhay natin, do not overthink. Bagkos patuloy tayong manalangin, patuloy nating bulayin ang salita ng Diyos, patuloy nating pagtibayin yung fellowship na kung saan mga mananampalatayang sumasamba sa Diyos. At the same time, yung pananampalataya natin, patuloy na ito po ay tumibay habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya mga kapatid, maniwala po kayo, ang daming gagawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya habang tayo po ay lumalakad, maraming mga ilalagay ang dyablo along the way, pero tandaan ninyo, ang Diyos po, sabi niya, for I know the plans I have for you, a plan to prosper you, not to harm you, but to give you hope and a future. Tandaan natin, ang Diyos ang nagsabi nito. Hindi ho pangit, John 10:10, naparito ko para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. So ang Panginoon, napakaganda ng kanyang mga pangako sa buhay natin. Kaya sa oras na ito, patuloy nating panghawakan ang mga bagay na ito upang tayo po ay lalong gamitin ng Diyos para sa kapurihan niya at tayo po ay magbigay ng mataas na kalwalatian sa Kanya. Shall we all arise?
Mga kapatid, every time na merong mga tinutudla ang kaaway sa isip, let us begin to think about the Lord. Amen? Isipin natin palagi ang Diyos na tayo po ay pinagtagumpay niya. Sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, it is finished. So, He won everything. Kaya sa oras pong ito, let us continue to declare it by faith, ang mga bagay na kung saan mabubuting bagay na patuloy na ginagawa ng Diyos, instead na mag-dwell tayo sa mga bagay that is harmful sa buhay ng bawat isa sa atin, but rather let us think about what is helpful. Amen? So habang inaawit po natin ito, patuloy po nating internalize ang patuloy na ginagawa ng Diyos sa buhay natin so that we will become catalyst. We will become, tayo po ay gagamitin ng Panginoon upang ang kanyang kalwalatian ay mahayag sa lahat ng dako. Sige po, awitin po natin ang awit na ito. Standing in awe of your grace, Setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. God, I stand on you in this race that I run. No longer my ways, instead your will be done. Make me a servant for hearts ever true, clinging to the cross, I follow you. I follow you. Brothers and sisters, we are standing in the presence of God right now. Hayaan natin sa oras na ito, allow the Spirit of God na patuloy na mag-encapsulate sa ating kabuuan ng pag-iisip upang sa gayon sa puso po natin ay patuloy na tumimo ang kalooban ng Diyos at magawa natin sa ating mga kamay ang mga bagay na magbibigay lugod sa Kanya. Yes, as we lift our hands unto God, as we worship Him right now, declare it by faith that God is our God. Yes, hallelujah. Oh God, I stand amazed. Hallelujah. Jesus. You're the love of my life. Wherever
Let the people sing. In this race that I run, no longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross I follow. My eyes set on you. My eyes set on you. In this race that I run, no longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross I follow. My eyes set on you. Set on you. In this race that I run, no longer my way, let your will be Release unto your people, O God, done. the clear mind, O God. Heart's ever true. Into the Cross I follow. My eyes set on you. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, ayaw mong ipako mo ang aming paningin sa'yo. Yes. Not our way, but your will be done. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, hallelujah. Cross I follow. Sing it once again. My eyes set on you. My eyes set on you. In this race that I run, no longer my way, let your will be done. Serve my heart's ever true. The cross I follow you. I follow you. Hallelujah. Lord, we put our eyes unto you, O God. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat sa iyo, O Diyos, nandun ang katiyakan. And we set our mind unto you. Naniniwala kami, O Diyos, na patuloy, O God, ang lahat ng negatibong kaisipan na inilagay ng dyablo, Lord, right now, we set them all aside in the mighty name of Jesus. And we let your word, O God, to encapsulate our mind in the name of Jesus. Hayaan mo, Panginoon, ang mga lingkod mong ito, Diyos. Let your word, O God, be birthed in their hearts. Let your spirit and presence, O God, continue to manifest as they cling to your word, as they abide in your presence, O God. In the name of Jesus, use them mightily in the name of Jesus, that no one can hinder them in serving you, O God. I pray this 2024, O God, let your name be lifted high. Let your name be glorified. Let your name be magnified. Lord, salamat po. Sapagkat ikaw, O Diyos, ay patuloy na kumikilos. Ikaw ay patuloy na nagpaparana sa amin ng mga mabubuting bagay. Yes, we destroy all the negatives in the name of Jesus na inilalagay ng dyablo. We cancel, we eliminate. You, Satan, get out in our ways in the name of Jesus. Lord, salamat po sa oras na ito, maging ang mga kagalingan sa mga sakit at karamdaman. And even kay Sister Pitts, I pray, saan man siya naroon ngayon, maghimala ka sa kanya. Hayaan mong sa iyong mga anak dito may padama, O Diyos, ang pag-ibig mo at patuloy na magkaroon siya, Panginoon, ng pag-asa na merong nagmamahal sa kanya. Right now, in the name of Jesus,
Maging ang kuya niya, Panginoon, patuloy na makita niya na merong mga tunay na mga anak mo na patuloy na nagmamalasakit sa kanila. In the name of Jesus, I pray, gamitin mo ang instrumento ang iyong mga anak na ito. Gamitin mo kaming lahat for your glory. At hindi lamang ito, Panginoon, sa bawat isa din, Lord, use us as a channel of blessing. In the name of Jesus, gamitin mo ang iyong mga anak na ito na maging daluyan ng iyong kapangyarihan, maging daluyan ng iyong salita, maging daluyan, Panginoon, ng iyong presensya, ng iyong pag-ibig na kung saan madarama nila ang pag-ibig mo dahil meron kang mga anak na patuloy na nakita ang katotohanan. Kaya salamat po, Diyos. Salamat sa katotohanan ng iyong salita. Ikaw, Panginoon, ang pagtitiwalaan namin at ang iyong mga salita. Salamat, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus.